silent channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 71 Play Hard to Get. Pagsapit ng gabi, sa mga pangunahing kalye ng Yungjo, maraming nagtitinda na naglalagay ng mga stall sa magkabilang gilid ng maluluwag na kalsada. Hindi man masyadong masigla, marami ring mamamayan ang lumalabas upang tangkilikin ang malamig na panahon at parada sa mga lansangan. Hindi masikip ang mga lansangan, ngunit hindi rin sila makinis. Ngunit ngayong gabi ay may kakaiba. Ang mga nagtitinda sa kahabaan ng kalye ay nagtatago sa magkabilang gilid ng kalye kasama ang kanilang mga stall, at gayon din ang mga pedestrian, na nagtatakang nakatingin sa unahan. Sa dulo ng kalye, nakita ang 3 tao at 1 kabayo, kabilang ang 1 lalaki at 2 babae, na tumatakbo patungo sa gate ng lungsod. Narinig na ng mga opisyal at sundalo sa lungsod ang balita at sumugod doon. Sa likuran nila, may mga pulis na nakasakay sa kabayo na humahabol sa kanila, habang sa harap ay may mga opisyal at sundalo na may hawak na armas para pigilan sila. Mahirap daw talunin ang 2 kamao gamit ang 4 na kamay, at kahit gaano pa kahusay ang iyong martial arts skills, takot ka pa rin sa kitchen knife. Napakaraming opisyal at sundalo sa Yungjo City, kaya ang pagharang ng 3 tao lamang ay dapat na 1 piraso ng cake. Ngunit hindi iyon ang kaso. Nakita ko ang 1 babaeng nakaitim na costume sa gitna na may hawak na matangkad na matalim na espada. Puputulan niya ang kalaban at sasaksakin ang kalaban. Parang bahaghari ang momentum niya. Tungkol naman sa mga opisyal at kawal, noong una ang ilan sa kanila ay lumapit na may dalang mga espada at sibat upang harangin siya, ngunit ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay kasing basa ng papel pagkatapos makasalubong ang espada ng babae, at sila ay nagkapira-piraso sa isang pagpindot. Matapos ang paulit-ulit na pagtatangka ng ganito, walang nang ahas na humakbang muli. Saan man magpunta ang babaeng kabayong pandigma, ang mga opisyal at kawal ay nagkunwaring pinipigilan ito, at pagkatapos ay umatras sa magkabilang panig, na walang magawa na nanunood habang ang 3 ay dahan-daang papalapit sa tarangkahan ng lungsod. Nang sumakay si Lin Wenyao sa mga pangunahing lansangan ng lungsod, nakita niya ang eksenang ito. Isang grupo ng mga talunan. Napakaraming opisyal at sundalo na may hawak na mga sandata, ngunit hindi nila mapigilan ang 1 babae. Nakakainis talaga. Ngunit ang higit na ikinagalit niya ay ang 3 tao sa kabayo. Nakita ko ang magandang binibini na nakaupo sa harapan ng kabayo. Ang babaeng nakaitim na damit sa gitna ay malamig ang kutis, ngunit may kagandahan ito na hindi gaanong kaganda sa binibini. At si A-kun, na pinakaayaw niya, ay nakaupo sa dulo, na nakayakap sa payat na baywang ng babaeng nakaitim. Habang umuusad ang kabayo, hindi maiwasang mabangga ng kanyang katawan ng babaeng nakaitim. Sobrang harsh ng environment, pero mukhang nag-e-enjoy siya. Napaka-cool. Si Lin Wenyao ay hindi lamang nagalit pagkatapos basahin ito, ngunit naiinggit din. Damn it, bakit niya hinayaang hawakan lahat ng magagandang babae? Magagawa ba ng mga gwapo ang lahat ng gusto nila? Nang makitang nagagalit si Lin Wenyao, pinayuhan siya ng payat na pulis, "Guro, huwag kang mag-alala, ito ay talagang tinatawag na playing hard to get. Bastyusan mo ang iyong ina." Sinaway ni Lin Wenyao, "Sa tingin mo bulag ang labor at management. Gusto mo talagang huminto." Nagtago siya sa kanyang puwet, at sinasabi niya sa kanyang amo na maglaro ng gusto para makuha. Fuck your mother. Dahil nagpasya siyang sundan si Lin Wenyao, ang payat na ahente ay handa ng ma-spray, ngunit hindi niya ito isinasa puso. Ngumiti at nagsabi, "Young master, tingnan mo sa unahan ang gate ng lungsod." Bagamat makapangyarihan ang babaeng ito, paano niya mabubuksan ang pinto at aalis sa lungsod na may kasamang 2 tao? Hanggat nakarating siya sa gate ng lungsod, mahuhuli natin ang mga pagong sa banga. Hindi ba ito naglalaro ng husto? Nang naisip ito ni Lin Wenyao, ito ay naging totoo. Lalong naging masaya ang kanyang mukha, kaya't sumakay siya sa kanyang kabayo at binilisan ang kanyang lakad. Magsasalita pa sana siya ng ilang salita sa payat na detective, biglang nagbago ang mukha niya. Nakita ko ang babaeng nakaitim na nakasakay sa kabayo patungo sa tarangkahan ng lungsod, at ang orihinal na saradong tarangkahan ng lungsod ay binuksan ng walang anumang babala. Sumunod, ang babaeng nakaitim ay nagmamayabang at tumakbo palabas sakay ng kabayo. Lumabas at pumunta. Ito. Mabilis na dumating ang sampal sa mukha na naramdaman ng payat na ahente na nag-aapoy ang mukha sa sakit. Tumingin siya sa gate ng lungsod at hindi siya nakaimik. "Anong ginagawa mong nakatayo? Sumunod ka sa kanya." Muling nagmura si Lin Wenyao sa taas ng kanyang mga baga. Saka lang nag-react ang payat na pulis, sinipa ng malakas ang paa, at mabilis na hinabol. Habang hinahabol siya, pinagalitan niya ang mga pulis at opisyal at sundalo sa tabi niya na natulala rin. "Tumigil ka na sa sobrang pagkatulala, habulin mo ako." Sa isang iglap, isang malaking alon ng mga opisyal at sundalo ang umalis sa lungsod sa isang makapangyarihang paraan. Bagamat may tiwala si Lu Li, hindi siya mayabang. Siya ay pumasok sa yaman ng mag-isa, ngunit nagpadala ng iba upang bantayan ang pintuan ng lungsod. Nang makita nila siyang sumugod kasama ang mga tao, ibinaba nila ang mga gwardya at binuksan ang pinto upang makatakas. Si Han-Han at ang malaking tao ay napaka-maaasahan. Matapos makita si Lu Li mula sa malayo, hindi na nila hinintay ang reaksyon ng mga bantay ng lungsod.
Ibinagsak nila ang mga ito sa lupa at binuksan ang pinto para pakawalan sila. Pagkatapos tumakbo ng 1 milya mula sa lungsod, huminto si Luli. Bagamat magaling ang kabayo sa ilalim ng kanyang pandiya, napakabagal pa rin itong magdala ng 3 tao. Kailangan mong lumabas mag-isa, kung hindi, hindi ka makakatakbo ng matagal bago sila maabyutan. Sabi ni Luli. Sa oras na ito, sumunod din si Hanhan at ang malaking lalaking nakasakay sa kabayo. Nagkahiwalay sila sa kaliwa at kanan ni Luli, at lahat sila ay nakatitig sa kanilang tatlo na may malalaking mata at maliliit na mata. Medyo matalino si Jingzi. Nang makatakas sila mula sa yaman, naranasan nila ang problemang ito. Magkaiba ang ideya nilang tatlo kung paano maupo. Ang ideya ni Luli ay si Chen Mo ang nasa harap, si Jingzi ay nasa likod, at siya ay nasa gitna. Sa ganitong paraan, hindi mahawakan ni Jingzi si Chen Mo, at makatitiyak siya. Para naman kay Jingzi na hinawakan siya. Luli. Sa tingin niya ay hindi mahalaga ang tanong na ito. Ito ba ang aking nakababatang kapatid? Ang iniisip ni Chen Mo ay nasa harap si Luli, nasa likod si Jingzi, at nasa gitna siya. Hindi pa rin pinapayagang hawakan ni Jingzi si Luli. Kung bakit, hindi niya maipaliwanag ang dahilan. Naramdaman na lang niya na ito ay magpapagaan sa kanyang pakiramdam. Para kay Jingzi, ang mga matatanda ay hindi gumagawa ng mga tanong na maramihang pagpipilian. Siyempre, gusto nilang maupo sa gitna, magkayakap, at i-enjoy ang ganda ng pagsasama. Gayunpaman, ang kanyang ideya ay hindi mahalaga, ang una ay naipasa. Hindi nagtagal ang paghaharap ni Chen Mo at Luli, at sa huli ay nanalo si Luli, na marunong sumakay ng kabayo. No way, you can really do whatever you want if you can ride a horse, otherwise hindi mo na kailangang umupo dito. Kinagat ni Chen Mo ang kanyang mga labi at nag-aatubili na umupo sa harapan, tahimik na nag-iisip sa kanyang puso, ito ay ang kanyang kapatid na babae lamang. Nang muling bumangon ang problemang ito, ang matalinong si Jingzi ay tumalon sa kabayo sa isang hakbang nang hindi hinintay na magsalita ang dalawang babae. Malapit nang dumating ang mga humahabol, pwede bang huwag na tayong mag-aksaya ng oras? Bababa na ako, hindi ba ako makakababa? Matapos marinig ito, sina Chen Mo at Luli ay parehong lumingon sa gilid. Kakaiba ang itsura ni Hanhan at Big Man at hindi man lang kumurap. Malapit na ba ang humahabol? Tumingin siya sa likod at walang muwang na tumango, oo, malapit na tayong mahuli. Alam mo malapit na tayong maghabol at hindi mo pa rin ako hinihila pataas. Galit na sabi ni Jingzi. Oh. Napakamot ng ulo si Hanhan, pagkatapos ay hinayla si Jingzi papunta sa kanyang kabayo, at silang 5 at 3 kabayo ay tumakbo patungo sa Mang Mountain. Kabanata 72 Nag-aalala ka ba sa akin? Hinabol palabas ng lungsod, isang malaking alon ng mga opisyal at sundalo ang lumabas. Ang buwan ay maliwanag at ang mga bituin ay siksik, na ginagawa itong lubhang maliwanag. Kahit gabi na, malinaw pa rin ang mga daanan sa labas ng lungsod. Ngunit gayunpaman, ang mga opisyal at kawal ay may hawak pa ring mga sulo, at ang mga ilaw sa labas ng lungsod ay maliwanag sa isang iglap, tulad ng liwanag ng araw. Walang pakialam si Lin Wenyao sa paggalang sa pagiging anak ng kanyang ama. Siya ay may masamang hininga sa kanyang puso at dapat mahuli si Jingzi at ang iba pa. Dati, hindi lang niya kailangang hintayin ang liham ng pagtatalaga, ang pagtatapos ng pagiging anak ng mga magulang, kundi pati na rin upang pilitin si Lintong at ang iba pa na baguhin ang kanilang tono at hatulan si Qing Liang Yixia, ngunit pagkatapos ng nangyari ngayong gabi, ang lahat ng ito ay hindi na mahalaga. Maglakas loob na looban ang yaman, at ang inosente ay magkasala. Bukod dito, mayroong 2 batang babae sa halip na isa. Habang iniisip ito ni Lin Wenyao, lalo siyang nalilito. Tumangala siya at nakita niya ang ilang nakasakay sa kabayo na tumatakbo patungo sa Mang Mountain. Mang Shan. Sumimangot si Lin Wenyao at nag-isip, pagkatapos ay agad na nag-relax. Dati, iniisip pa rin niya, bukod sa 4 na sekta, sino pa ba ang maglalakas loob na maging matapang at may lakas na looban ang yaman? Kung ang Mang Shan bandido, ito ang magpapaliwanag. Siya ay nagmula sa Jingzhou, at bagamat hindi pa niya ito nakilala, narinig niya ang tungkol sa mga bandido ng Mang Mountain. Maging ang kanyang ama, si Lin Yuanqing, ay labis na natatakot sa kanila. Pagdating niya sa Yongzhou, umikot siya ng mahabang daan para lang makaiwas sa Mang Mountain. Ipinapakita nito kung gaano kakilakilabot ang mga bandido ng Mang Mountain. Ngunit hindi pa siya nakatagpo ni Lin Wenyao, kaya tuwang-tuwa pa rin siya at mabilis na hinabol siya. Nang makita niya ang ilang tao na nakasakay sa mga kabayo diretso sa Mang Mountain, tuwang-tuwa na sumigaw si Lin Wenyao, halika rito, abutin mo ako. Ngunit walang sinuman sa mga opisyal at kawal ang nakinig sa kanya. Pagdating nila sa paanan ng Mang Mountain, natigilan silang lahat. Bumaba ka na. Pupunta sa Mang Mountain para may habulin. May sakit ka ba? Nang makitang huminto ang lahat, labis na hindi nasisiyahan si Lin Wenyao. Akala ko kasi sa mga mata nila, prefect lang ako at hindi makapag-utos sa kanila, kaya napangiti ako at sinabing, to tell you the truth, my commission will be issued in the next few days. From now on, I will be responsible for all matters in Yongzhou. Forget it. Kung hindi ka nakikinig, gusto mo pa bang maghanap buhay sa yaman?
Pagkarinig nito, nagkatinginan ang mga opisyal at sundalo at hindi kumikibo. Bagamat ang pagiging opisyal ay kayang suportahan ang iyong pamilya, ang kailangan ay magkaroon ka ng buhay. Kung ito ay napakadali, ang korte ng imperial ay nagpadala ng mga tropa upang lipulin ang lahat ng mga tulisan sa Mang Mountain. Nandito pa kaya sila ngayon. Walang tumugon sa dalawang magkasunod na utos. Magagalit na sana si Lin Wenyao nang lumapit ang payat na pulis para pigilan siya at bamulong, "Guro, hindi na kailangang magmadali para sugpuin ang mga bandido. Nawala na ang lahat, so what the hell?" Hindi nagmamadali. Binaling ni Lin Wenyao ang kanyang galit sa payat na ahente at nagsimulang magmura. "Young Master, pasensya na po. Matagal nang hindi nakakasama sa akin ang Young Master from Jingzhou, kaya baka hindi niya kilala ang mga tulisang Mang Mountain. Matarik ang terrain ng Mang Mountain, kaya madaling ipagtanggol ngunit mahirap sa lakayin. Hindi madaling umatake sa araw, lalo na sa gabi. Mapapalaban ka lang gamit ang itlog sa bato. Ayon sa sinasabi mo, tatakbo na lang ako pabalik sa lungsod at magiging duwag, at hindi na kailangang ipaghiganti ako." Sinabi ni Lin Wenyao sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. "How dare you, young man?" Muli siyang sinuri ng payat na pulis, bagaman mahirap salakayin ang Mang Mountain, dahil lang sa hindi nagkakaisa ang mga tao at kulang ang tropa. "Sa pagkakaalam ko, 2 lang ang bandido sa Mang Mountain. Mahigit 100 tao. Kung ang Young Master ay magpapakilos ng libu-libong tropa mula sa buong lungsod, madali silang hulihin." Matapos marinig ito, walang sinabi si Lin Wenyao, ngunit nagliwanag ang kanyang mga mata. Nang makita ito, nagpatuloy ang payat na tiktik, at iisa lang ang daan papasok at palabas ng Mang Mountain, kaya hindi kami natatakot na tumakas sila. Maaaring magpadala muna ang Young Master ng mga tao upang magbantay dito, habang ang iba ay bumalik sa lungsod upang mag-recharge ng kanilang mga baterya, at maghintay hanggang bukas ng madaling araw. Ipunan lamang ang lahat ng mga tropa sa lungsod at salakayin si Mang Mountain. "Okay, ikaw ang bahala." Pagkatapos mag-isip tungkol dito, bamulong siya, "Kung kaya ko talagang ibagsak ang mga ito, gagantimpalaan kita kapag napagod ako sa paghihintay sa iyo." Ilang araw. "Salamat, guro. Pero hindi na kailangan. Naisip ko rin, ngunit hindi ito gumana." Napaluha ang Lin Captain nang maisip niya ito. Hinahabol. Hindi. Lumingon si Hanhan sa likod at buong pagmamalaki na nagsabi, mataas ang tingin sa kanila ng batang pinuno ng nayon kaya kahit papahiramin niya sila ng kaunting pasanin, hindi siya nang ahas na habulin ang mga tao sa Mang Mountain sa gabi. Tumakas. Makalipas ang mahabang panahon, hindi na kami kalayuan sa nayon. Kung hindi pa kita sinundan, bakit hindi mo ako pababayaan? Mula sa paghawak kay Luli hanggang sa paghawak ni Hanhan, may malaking agwat. Si Jingzi lang ang nakakaintindi ng nararamdaman. "Oh." Pumayag si Hanhan at ibinaba si Jingzi. "Bababa din ako." Sabi din ni Chen Mo. Itinaas ni Luli ang kanyang mga mata at nakitang nasa harapan niya mismo ang cottage. Nang hindi masyadong nag-iisip, ibinaba niya si Chen Mo at tumalon din. Ibinigay niya ang rende kay Hanhan at sinabing, "Dahan, bumalik ka at ayusin ang isang silid para kay Miss Chen." Pagkatapos ay sinabi niya kay Jingzi, "Tara, may sasabihin ako sa iyo." Nang hindi na hinintay na mag-react ang iba, kinuha na ni Luli ang kamay ni Jingzi at naglakad pasulong. Mang Mountain, ang boudoir ni Luli. Ang mga kasangkapan ay simple, malinis at maayos, ganap na naiiba sa imahinasyon ni Jingzi sa boudoir ng babae. Ang mas ikinagulat niya ay ang layout at furnishings ng kwartong ito ay kapareho ng kanyang wing room. Nang makita niyang pati ang mga kasangkapan sa kama ay pareho, hindi niya maiwasang magtanong. Hindi kaya ang wing room na tinitirhan niya ay orihinal na pareho? Kay Luli ba? Maaari kang umalis bukas ng umaga. Umupo si Luli at sinabing diretso sa punto. Mula sa pag-akyat niya sa Mang Mountain, ang tanging naiisip ni Jingzi ay kung paano makatakas sa Jingzhou, ngunit nang marinig niya ang pangungusap na ito mula kay Luli, medyo nagulat siya. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya sa malalim na boses, "Ate, nag-aalala ka ba sa akin?" Saglit na natahimik si Luli, pagkatapos ay tahimik na sinabi, "Hindi ba't lagi mong gustong pumunta sa Jingzhou? Ngayon ay oras na para umalis ka sa Mangshan. Dapat kang maging masaya." Hindi sumagot si Jingzi, ngunit muling sinabi, "Nag-aalala ka lang sa akin, hindi ba?" Muling natahimik si Luli. "Natatakot ka na baka masangkot ni Lin Wenyao ang mga opisyal at sundalo sa lungsod para kabkuban si Mangshan bukas, at natatakot ka na malalagay ako sa panganib kung mananatili ako dito, kaya hiniling mo sa akin na umalis ka agad, tama?" Sa pagkakataong ito, hindi ito iniwasan ni Luli, na nakatingin sa mga mata ni Jingzi, nang mahinahon. "Oo. Mahigit 200 na ang mga tao sa bundok ngayon, ngunit kung ikukumpara noong una silang umakyat sa bundok ilang taon na ang nakararaan, maliban kay Dahan Fati at mga kaibigan niyang madalas bumaba ng bundok para mag-ensayo, karamihan sa kanila ay napakatagal nang nagpapabeya. Kung pinakilos ni Lin Wenyao ang buong lungsod para salakayin kung ito ay isang bundok, maliit ang tsansa nating manalo." Kabanata 73 Pag-atake sa bundok. Naisip na ni Jingzi kung ano ang inaalala ni Luli. Ngumiti siya at umiling, "Gusto kong umalis noon, ngunit ngayon, hindi ko na kaya." "Bakit?" Sigaw ni Luli. "Aalis ako, ngunit hindi dahil sa pagliit.
Kung paanong pinaalis ako ng panganay na kapatid na babae dahil nag-aalala siya sa akin, nag-aalala din ako sa iyo, kaya hindi ako aalis sa oras na ito. Ako, nag-aalala din ako sa iyo. Ilang salita lang, ngunit tila may napakalaking kapangyarihan matapos marinig ang mahiwagang kapangyarihan, nakaramdam ng kaunting paghinga si Luli. Pero, palagi siyang desidido sa pagpatay, ngunit ngayon ay nag-alinlangan siya. Tumigil ka nga, hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapatay. Sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, naisip ni Jingzi kung paano siya nawala ng malay ni Luli at dinala sa bundok sa harap ng isang lalaking may nakaraan. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang mga salita, kahit patumbahin mo ako at paalisin ako, babalik ako pagkagising ko. Okay. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumantong hininga si Luli. Nang bumalik si Jingzi, nakita niya si Chen Mo na nakatayo sa labas ng kanyang pintuan. Nililipad ng hangin ang kanyang mahabang buhok, umalangaw sa laylayan ng kanyang damit na may kakaibang alindog. Hintayin mo ako. Tumingin sa kanya si Chen Mo, pwede na ba tayong umalis? Tumango si Jingzi, umiling at ngumiti ng mapait, oo, ngunit pagdating ng oras na umalis, nahihirapan ako. Ang mga tao ay emosyonal na mga hayop. Noong unang dumating si Jingzi dito, pinangarap niyang maubusan, ngunit pagkatapos manirahan dito sa loob ng kalahating buwan, ang relasyon niya kina Luli, Hanhan at iba pa ay sumailalim sa ilang banayad na pagbabago. Hindi man siya nag-aalala sa pag-atake ni Lin Wenyao sa bundok, mag-aatubili pa rin siyang iwan ang mga tao sa Mang Mountain. Nag-isip sandali si Jingzi at pagkatapos ay nagsabi, Miss Chen, para sabihin sa iyo ang totoo, hindi maganda ang sitwasyon sa bundok ngayon. Siguradong gagantay si Lin Wenyao. Kung tutuusin sa kanyang ugali, siguradong magpapadala siya ng mga tropa para sumalakay sa bundok. Hindi ito ligtas. Bakit hindi umalis agad si Miss Chen at bumalik sa Jingzhou bukas ng umaga? Saglit na nag-isip si Chen Mo at mahinang nagtanong, hindi ka nasisiyahan sa akin, kaya nagmamadali ka. Aalis na ba ako? Masasabi ring nag-aalala ako sa iyo. Tumawa si Jingzi, na tila nang aasar. Sa pagkakataong ito, tinitigan siya ni Chen Mo ng matagal at bahagyang ngumiti, okay, naniniwala ako. Pagkatapos ay tumingin siya ng gusto at sinabi sa malalim na boses, ngunit hindi ako aalis. Naaalala kong sinabi mo, Shanglong hindi mo pipigilan ang mga lokal na ahas, hindi ba? Medyo natarante si Jingzi nang marinig niya ang tanong ni Chen Mo, ngunit tumango pa rin siya. Bukas na lang, ipapakita ko sa iyo kung paano pinigilan ng makapangyarihang dragon ang lokal na ahas. Kapag nalutas na ang krisis sa bundok, makakapag-concentrate ka ba sa Jingzhou nang walang anumang distractions? Muling tumango si Jingzi, may itatanong lang sana, ngunit hindi man lang siya binigyan ni Chen Mo ng pagkakataon, tumalikod siya ng may ngiti, kumaway sa kanya, at lumakad palayo. Sa pag-aalala sa kanyang puso, hindi nakatulog ng maayos si Jingzi. Pagsapit ng madaling araw, umupo na siya. Casual niyang pinunasan ang mukha, tinulak ang pinto at lumabas. Pagdating niya sa labas, napagtanto niya na ang kapaligiran sa bundok ay partikular na nakakadepress ngayon, at siya na ang huling bumangon. Nakasuot pa rin ng itim si Luli, nakatali ang mahabang buhok, mukhang sariwa at may kakayahan. Hawak niya ang matalas na mahabang espada mula kahapon at nakatayo sa bakana ng bundok. Nang marinig ang paggalaw sa likod niya, tumingin siya pabalik kay Jingzi, tumango, at tumalikod. Sa likod ni Luli ay si Hanhan, Bigman, Fatball at iba pa. Lahat sila ay may hawak na malalapad na espada sa kanilang mga kamay. Sila rin ang nasa bundok na pangalawa lamang kay Luli sa lakas. Gaya ng sinabi ni Luli kagabi, maliban kay Hanhan at sa iba pa na madalas bumaba ng bundok para magsanay, bagaman mas mataas ang bisa ng pakikipaglaban ng ibang tao kaysa sa mga opisyal at sundalo, hindi ito mas mataas. At dahil bumababa sila ng bundok para magnakaw nitong mga nakaraang taon, ang mga sandata sa kanilang mga kamay ay halos malapit-lapit na mga sandata tulad ng mahahabang espada at broadsword, at kakaunti ang mga longbow o crossbows na pinakakapakipakinabang para sa pagbabantay sa bundok. Ang nakakatuwa pa, may mga taong wala man lang armas sa kamay, pero nag-walk out na may mga asarol o pala. Para kay Jingzi, na nakakita na ang mga brick ay maaaring gamitin bilang mga nakamamatay na sandata sa mga kritikal na sandali, wala siyang pagkiling laban sa 18 uri ng mga armas, ngunit ang susi ay ang mga taong ito ay direktang nagdadala ng mga asarol o pala sa kanilang mga balikat. Nakakatuwa ang itsura niya na magtatrabaho sa bukid. Sa paglitaw ng mga nakakalat na sundalong ito, kung talagang pakilyusan ni Lin Wenyao ang buong lungsod upang salakayin ang bundok, si Luli at ang iba pa ay magkakaroon ng maliit na pagkakataong manalo. Nag-aalalang naisip ni Jingzi. Kung titingnan ang kinalalagyan ng Mountain Pass, maraming bilugan na bato na kasing laki ng kalahating tao. Mahuhulaan ni Jingzi ang kanilang layunin nang hindi nagtatanong. Dahil matarik ang terrain ng Mang Mountain, iisa lang ang maliit na kalsada papasok at palabas ng bundok. Kung may umatake sa pamamagitan ng puwersa at igulong ang mga bato, sila ay mamamatay o madisable. Tila ito ay may malaking kabagsikan, ngunit ang mga kawalan ay partikular na halata. Kung ang kalaban ay nagtatago sa magkabilang gilid ng kalsada sa bundok o may hawak na kalasag sa harap niya, ang mga batong ito ay walang silbi. Kung mapapalitan ito ng mga pampasabog, iba ang epekto.
Sa pag-iisip nito, medyo nagsisi si Jingzi. Noong una siyang bumili ng saltpeter, nangako ang goatee shopkeeper na bibigyan siya ng iba pang hilaw na materyales para sa paggawa ng paputok. Noon, gusto lang niyang kumita sa pamamagitan ng paggawa ng yelo, ngunit hindi niya ito pinansin, kaya hinayaan na lang niya ito. Kung iniwan ko ang mga hilaw na materyales sa oras na iyon, gumamit ng mga garapon ng porselana upang gumawa ng ilang mga bomba ng granada, at itinapon ang dalawa ng random sa ilalim ng bundok, natatakot ako na walang maglalakas loob na atakihin muli ang bundok. Agad niyang ipinasya na kung matatalo niya si Lin Wenyao, bago umalis sa Mang Mountain, mag-iiwan siya ng iilan para kay Luli kung sakaling may emergency. Eto na. Biglang tumawag si Fat Ball, napaatras siya sa kanyang mga iniisip. Tumingin si Jingzi sa bundok at nakita ang isang malaking grupo ng mga opisyal at sundalo na patungo sa bundok. Dahil sa makakapal na mga dahon sa bundok, hindi tumpak na mahusgahan ni Jingzi ang laki ng grupo. Gaano man kalimitan ang paghamak ni Fat Ball at ng iba pa sa gobyerno, nang lumitaw sa paanan ng bundok ang napakaraming mga opisyal at sundalong may sapat na kagamitan at sanay na pagsasanay, naging mabagsik ang kanilang mga ekspresyon, nininigas ang kanilang mga katawan, at ang kanilang mga mata ay nakatitig ng diretso sa paanan ng bundok. Hanggat nagbigay ng utos si Luli, sasalakayin sila ng baliw, anuman ang buhay o kamatayan, anuman ang tagumpay o kabiguan. Sa kahabaan ng mahaba at makipot na kalsada sa bundok, huminto ang mga opisyal at sundalo ng halos 200 metro na ang layo mula sa tuktok ng bundok. Mga tao sa bundok, makinig kayo sa akin. Ako si Lin Wenyao, ang magiging mahistrado ng Yungzhou City. Ngayon ay nagdala ako ng 1,800 elite mula sa lungsod dito para lamang mahuli ang 3 tao. Ang tao. Ang nagsalita ay natural na si Lin Wenyao, ngunit tumingin si Jingzi. Nagpunta doon, maliban sa marinig ang tunog, walang bakas ni Lin Wenyao ang nakita sa karamihan. Makikitang tuso at mahiyain ang lalaking ito. Natatakot siyang bigla siyang atakihin at magtago sa karamihan at hindi maglakas loob na ipakita ang kanyang mukha. Kabanata 74 na nagsisimula ang laban. 1,800 tao. Matapos marinig ang numerong ito, nagbulungan ang lahat sa Mangshan. Alam din ni Jingzi na sa Yungzhou City, ang kabuuang bilang ng mga ahente, opisyal at sundalo ay 2,000 lamang, ngunit si Lin Wenyao ay nagpatawag ng 1,800 katao ng sabay-sabay. Tila determinado siyang manalo sa Mang Mountain. Ikanaway ni Luli ang kanyang kamay at tiniyak ang lahat, huwag mag-alala, paano kung mayroong 1,800 katao? Noong salakayin natin ang Mang Mountain, hindi ba't mas mapanganib at mahirap kaysa ngayon? Pagkatapos makinig, ang lahat ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Iyong mga tulisan sa Mang Mountain na gumawa ng maraming masasamang gawain ay hindi maihahambing sa mga opisyal at sundalo sa paanan ng bundok sa panahong ito. Sa pag-iisip tungkol dito, nabawasan ang kaba ko. Si Lin Wenyao ay nagtago sa karamihan at hindi nang ahas na ipakita ang kanyang ulo, sa takot na may tao sa bundok na aatake sa kanya gamit ang mga nakatagong palaso. Napakahusay ng pangalan ng tulisan sa Mang Mountain kaya bumalik siya at nagsumikap para makabawi sa kanyang takdang aralin. Talagang napakahirap noon. Ngunit ang balita na siya ay nagmamadaling lumabas sa bulwagan ng pagluluksa at palabas ng lungsod upang tugisin ang mga tulisang Mangshan ay matagal nang kumalat sa lungsod, kaya't kung ito ay upang itatag ang kanyang awtoridad o paghihiganti, kailangan niyang sumulong ng buong tapang. Kung hindi, paano tayo magkakaroon ng foothold sa Yungzhou sa hinaharap? Ngunit ang kanyang mga kahilingan ay hindi mataas. Kung kayang ibigay ni Mangshan ng tao, ayaw niyang harapin ito ng direkta. Tulad ng para sa 3 tao bilang karagdagan kay Mr. A. Kun at ang binibini, naroon siyempre ang matikas at chic na babae sa itim na damit. Kung makakahuli siya ng 2 magagandang babae ng sabay, matatawa si Lin Wenyao sa kanyang panaginip. Gayunpaman, pagkatapos magbitaw ng mga masasakit na salita sa mahabang panahon, walang tumugon sa bundok, na ikinainis niya. Napakawalang kwenta ba ng mukha ko? Mga taga-bundok mang, makinig kayo. Muli kong sinasabi, ibigay ang 3 taong iyan, at ang lahat ay mamumuhay ng mapayapa at magkakasundo. Kung patuloy kayong magpumilit sa inyong katigasan ng ulo, huwag ninyo akong sisihin sa pagiging walang awa. Bastos ka, Tito. Nang matapos siyang magsalita, isang batong kasing laki ng kamao ang biglang lumipad pababa mula sa bundok at tumama sa ulo ng isang opisyal at sundalo sa kanyang harapan. Agad na nahimatay ang opisyal at sundalo. Agad na bumagsak si Lin Wenyao sa lupa at halos maihi sa takot. Protektahan ang young master. Sumigaw ang payat na pulis, at isang malaking grupo ng mga tao ang agad na nagtipon sa paligid niya at kinuha ang kanilang mga kalasag upang takpan si Lin Wenyao. Nakatayo pala ang malaking tao sa pinakamataas na bahagi ng pasukan ng bundok, na may magandang tanawin. Hinanap niya si Lin Wenyao batay sa tunog at sa wakas ay natagpuan niya ang lokasyon ni Lin Wenyao. Sayang at may mga opisyal at sundalo pa na nakatayo sa harapan niya, kung hindi ngayon lang siya natama ng bato. Damn it, ibigay mo sa akin. Si Lin Wenyao ay mag-uutos na magsimulang makipaglaban. Bago niya matapos ang kanyang mga salita, isang bato ang gamulong sa makipot na daan sa bundok. Dahil hindi siya handa, nahulog ang mga sundalo sa harapan. Ang malas, hinarang niya talaga ang bato gamit ang kanyang laman at dugo. Ngunit ang presyo ay napakalaki din.
Ilang tao ang natama ng mga bato at ang kanilang mga ulo ay labis na nabugbog. Ang pinakaseryosong tao ay nahimete sa lugar. Nang umakyat pa lang sila sa bundok at hindi nagsimula ang laban, nakatagpo sila ng ganitong nakakatakot na pag-atake. Nagkagulo ang mga sundalo. Lahat ng tao sa bundok ay tumingin kay Jingzi. Kalimutan mo na ang kaawa-awang lalaking iyon na nagngangalang Lin, nagtatago siya sa mga siwang ng mga tao, kung hindi ay ipapadala namin siya upang makita ng direkta ang kanyang ama. Ipinalakpak ni Jingzi ang kanyang mga kamay, labis na ipinagmamalaki. Napag-alaman na ng magkaharap ang dalawang hukbo, si Jingzi ang nagpabagsak ng bato ng hindi gumagawa ng tunog, na nahuli ang mga hindi mapag-aalinlangan ng opisyal at sundalo. Ang epekto ay medyo maganda, ngunit para sa proseso. Parang medyo unsophisticated. Nang makitang nakatingin sa kanya ang lahat, ngumiti si Jingzi at sinabing, sa tingin mo ba ito ay kahanga-hanga? Napaisip ang lahat at tumanggo ng mariin. Tanging si Hanhan lamang ang walang muwang na nagtanong, nakakamangha, ngunit bago pa matapos magsalita ang iba, at hindi pa nagsimula ang labanan, ang batang pinuno ng nayon ay biglang bumagsak ng bato. Hindi ba't tinatawag itong tagumpay? Tagumpay ng walang puwersa. Hindi ko kayang talunin ang kapatid mo ng puwersa. Jing! Sinipa siya ni Zi at galit na sumigaw. Sa pakikipag-away sa ganyang bulok na tao, kailangan natin siyang patayin kahit na gawin niya o hindi. Kung ganoon nga, ano pa ang hinihintay natin na gawin nila? Naiintindihan mo ba kung unang hampasin mo? Matapos marinig ito, napakamot ng ulo si Hanhan at nag-isip sandali, mukhang ganoon. Pagkatapos, siya, nagdududang tanong, ngunit bakit sinabi ng batang punong nayon na kapatid ko ang kapatid ko? Sinabi ko sa batang punong nayon na wala talaga akong mga babae, ang mga matataba lang ang may mga babae. Nang marinig ni Kyo ang tungkol dito, agad siyang lumapit at sinabing may papuri sa kanyang mukha, ang young master ba ng village ay may soft spot para sa mga babae ng ibang tao. Kung ganoon nga, Fatty, hindi ako magdadalawang isip na isuko ang aking pag-ibig. Umalis ka dito. Ibinigay ito ni Jingzi sa kanya ng mag-isa. Isang sipa at sinipa sila sa malayo. May kung anong nangyayari sa kanilang mga ulo ang dalawang asong ito. Gusto ko talagang ipadala ang dalawang talentong ito kay Lin Wenyao para maging isang military advisor. Kailan ka nagsimulang makipag-usap sa kanya tungkol dito? Bahagyang umubo si Luli at pinutol ang tatlo. Tama si Zier. Dahil gusto nating lumaban, bakit hintayin mo muna silang magsimula ng digmaan? Pumunta sila ngayon dito at hindi nila naisip na mamatay kasama natin, kaya bakit kailangan nating maghintay? Natapos magsalita si Luli, simang lahat ng tao sa bundok ay napuno ng sigasig, naghihintay lamang ng kanyang order. Si Jingzi lang ang nakatayo doon na tulala, ngumunguya sa mga salitang, Zier, ni Luli ngayon lang. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ito ng ganoon, ngunit masasabi ni Jingzi na natural at hindi artificial ang tawag niya, at hindi siya nakaramdam ng awkward o biglaan nang marinig ito, na medyo nakapagtataka. Sa pagtingin sa perpektong profile ni Luli, ang puso ni Jingzi ay nasa gulo. Sa sandaling ito, ang atensyon ni Luli ay nasa ibaba ng bundok, at hindi niya pinansin ang mga pagbabago ni Jingzi. Nakita niya lamang na itinaas niya ang kanyang mahabang espada sa hangin, nilaslas ito, at malakas na sinabi. Tamaan. Hindi lang hinayaan ni Luli na may sumugod pababa ng bundok para sundan siya. Ang kabilang partido ay matigas, na masyadong hanggal para sa kanila na nasa isang paborebleng posisyon. At naiintindihan din ni Fatball ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos niyang magsalita, tinawag niya ang lahat na lumapit sa bato at sinimulang itulak ang bato pababa ng bundok. Sa isang iglap, ang mga bilugan na bato na halos kalahati ng laki ng tao ay gumulong pababa mula sa pasukan hanggang sa tuktok ng bundok. Pabilis ng pabilis ang takbo, at gumulong sila pababa patungo sa mga opisyal at sundalo sa kalagitnaan ng bundok. Mag-ingat ka! Napasigaw ang mga opisyal at sundalo sa harapan nang makita nila ito. Mabilis na gumulong ang mga piraso ng bato, at maraming tao sa harapan ng Natamba bago sila nakaiwas. Tumangala si Lin Wenyao at nahiga sa lupa na nagkatikip sa kanyang ulo, nanginginig at natatakot na bumangon. Mabuti na lang at magulo ang sitwasyon at abala ang lahat sa pagprotekta sa sarili kaya walang nakapansin sa kanyang nahihiyang hitsura. Kung hindi, sa kanyang kasalukuyang pagganap, kahit na siya ay maging prefect ng Yongzhou sa hinaharap, mahirap kumbansihin ang publiko. Kabanata 75 masyadong masama. Hindi lahat ng opisyal at sundalo ay walang dala. Ang mga bumabagsak na bato ay isang kidlat lamang, nang sumigaw ang isang opisyal at sundalong nakadamit na parang representante general. Maglagay ng isang kalasag. Pagkatapos ng tunog na ito, 6 o 7 malalakas na opisyal at sundalo ang bawat isa ay may dalang kalasag at sumugod sa harapan ng pulutong, at inihagis sila sa harapan ng pulutong. Nakatayo ang kalasag sa lupa, lumuhad siya sa isang tuhod at hinawakan ang kalasag sa kanyang balikat. 6 o 7 mga kalasag ang malapit na konektado, at isang hindi nasasahim papawid na pader ng kalasag ay lumitaw sa makitid na daan sa bundok. Ang mga bato ay patuloy na gumulong pababa, tumama sa pader ng kalasag at hindi na makagalaw. Ngunit ang epekto ng bato mula sa itaas hanggang sa ibaba ay napakalaki, at sa bawat pagtama, ang kalasag ay uurong ng kaunti. Eto, halika at hawakan mo.
Matapos sabihin ng Deputy General, maraming opisyal at sundalo ang bumangon at sumugod sa likod ng kalasag upang tulungan itong harangan, unti-unting hinarangan ang opens iba ni Shanxi. Mga araw ng apoy. Bagamat hanggal si Lin Wenyao, ang Deputy General ay isang veterano na may aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Alam niya kung paano labanan ang isang pag-atake sa bundok, na may mga kalasag sa harap para sa pagtatanggol at mga mamamana sa likod para sa pag-atake. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga may malalakas na armas ay maaari lamang hilahin ang busog at palaso sa hanay na humigit kumulang 300 metro sa pinakamabuting kalagayan, ngunit karamihan sa kanila ay mahina at hindi maaaring gumawa ng labis na kabagsikan. Bilang karagdagan, sila ay naglalakbay mula sa itaas hanggang sa ibaba, at ang kanilang bilis ay na-offset ng labis ng gravity, kaya napakakaunting mga busog at palaso ang makakarating sa bundok. Ngunit sa kabila nito, walang gustong matamaan ng matalim na palaso, at lahat sila ay umatras o ginamit ang kanilang mga espada para itumba ang mga palaso. Tanging si Jing Zi, isang baguhan, ang tulala na nakatayo doon, tulad ng Guo Wazi. Isang palaso ang lumipad sa walang kinikilingan na direksyon, at ito ay nasa harap niya mismo. Si Lu Li ay humakbang pasulong, itinaas ang kanyang espada at hinayaang mahulog ang palaso. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang braso at umatras, na sinisisi, gago ka ba? Hindi mo sila nakikita. Nagpaputok ng mga palaso. Sa tingin mo ba ay hindi ka masasaktan? Bagamat malupit ang kanyang tono, puno ito ng pag-aalala, at ngumiti lang si Jing Zi at nakaramdam ng init. Sa pamamagitan ng alon ng mga busog at palaso na humahampas sa daan, at ang mga bato ay naubos na, wala nang maraming tao sa pasukan sa bundok. Sinasamantala ang puwang na ito, itinaas ng mga opisyal at kawal ang kanilang mga kalasag at dahan-daang nagmarcha paakyat sa bundok, na humahakbang pasulong. Kumislap ang mga mata ni Lu Li, at lumipad siya pababa gamit ang kanyang espada sa kamay. Bukod sa makakita ng ilang special effect o performance na may mga wire sa TV, ito ang unang pagkakataon na nakakita si Jing Zi ng isang taong marunong lumipad. Kahit na ang distansya ay hindi masyadong malayo, ito ay nakakagulat. Nagkaroon siya ng bagong pagkaunawa sa halaga ng puwersa sa mundong ito. Kung ikukumpara kay Qinggang, ang lakas ni Lu Li sa pakikipaglaban ay mas kahanga-hanga. Nang tumakas sila ni Chen Mo sakay ng kabayo, ang mga kasanayan sa martial arts ni Lu Li ay nagpakita lamang ng dulo ng malaking bato ng yelo. Ngunit ngayon, lumipad siya sa harap ng mga opisyal at kawal na may hawak na mahabang espada, at hinati ang matigas na kalasag gamit ang isang espada, na nabasag ang isang butas sa tila airtight shield wall. Sumunod, dirdiretso siyang pumasok na may hawak na espada. Marahil dahil hindi marunong martial arts ang mga opisyal at sundalo sa kabilang panig, pinasimple ni Lu Li ang complex at walang masyadong galaw, sinasaksak, tadtad, at laslas. Ngunit saan man ito magpunta, ang espada ay mabibiyak at walang makakapigil dito. Sa loob ng ilang sandali, ang mga opisyal at kawal sa unahan ay iniwan na ang kanilang baluti at ganap na natalo. Lalo na sa makipot na daan sa bundok, halos 2,000 opisyal at sundalo ang nakapila sa mahabang pila. Hindi nila maaaring samantalahin ang kanilang numerical advantage. Habang ang harap ay nakatagpo ng mga hadlang, ang likuran ay patuloy na umatras. Nang makita ito, sumugod din si Fat Ball at ang iba pa na may hawak na mga sandata. Hindi nagtagal, nasakop ng lahat sa Mang Mountain ang itaas na tuktok at hinabol ang tagumpay. Sa pagtingin sa eksenang ito, palaging may kakaibang nararamdaman si Jing Zi at nakakunot ang noo sa pag-iisip. Nanalo na. Sa ilang sandali, dumating si Chen Mo sa likuran niya. Tumango si Jing Zi, pagkatapos ay umiling. Pagtingin sa mga tropa na umaatres sa maayos na paraan, bigla niyang naunawaan, hindi, ito ay isang scam. Nang hindi nag-abala na kausapin si Chen Mo, sumigaw siya pababa ng bundok, ate, may daya sa bundok, huwag muna akong ituloy. Ngunit si Lu Li at ang iba pa ay medyo malayo na sa kanya, at isang matinding labanan ang nagaganap sa oras na ito, at ang tunog ng mga espada ay malapit na. Sa kanyang tainga, ang boses ni Jing Zi ay nalunod. Damn it! Nagmura si Jing Zi at tumakbo pababa ng bundok. Nakita ito ni Chen Mo at sinundan siya. Huli pa rin si Jing Zi. Nang maabyutan niya ang lahat ay nasa paanan na siya ng Mang Mountain. Ang mga opisyal at sundalo na parang mga kalat-kalat na general ay matagal nang nawala ang kanilang dating hitsura. Ngayon sila ay nakabuo ng isang arc formation na may mga kalasag sa harap upang labanan, mga opisyal at sundalo na may mga sibat sa likod, at sa wakas ay mga mamamana, naghihintay ng pagkakataon. Sa oras na ito, si Lin Wenyao, na nagtatago sa sulok ng karamihan, ay tumawa ng masama at nagsabi, haha, sa tingin mo ba ay hindi ako handa? Lumapit na si Jing Zi kay Lu Li, hinawakan ang kamay niya, at bamulong, ate, tinambangan kami. Sinulyapan siya ni Lu Li at sinabing, hindi ako bulag. Napakakakaiba kay Lu Li na hindi mo kalimutang punahin ang sarili sa oras na ito. Outres ba tayo? Tumingin si Lu Li sa huling hanay ng mga mamamana na ganap na nakaguhit ang kanilang mga busog, at sinabing may mapait na ngiti, huli na ang lahat, hindi na tayo maaaring umatras. Masyadong malalim ang kanilang hinahabol, at may kaunting distansya mula sa pasukan sa bundok.
Kung sila ay umatras, ang kanilang mga likod ay ganap na nakalantad sa hanay ng mga busog at palaso, kung ang mga busog at palaso ng kalaban ay magkakasabay, wala silang magagawa kundi ang mamatay. Hindi ka maaaring umatras, maaari ka lamang umatake ng may lakas. Mga mamamana, maghanda. Parang nahulaan niya ang kanilang mga iniisip, sumigaw ang Deputy General. Ang mga mamamana ay humakbang pasulong, at ang mga opisyal at kawal sa harapan ay ikiling ang kanilang mga kalasag. May mga puwang sa pagitan ng mga pader na panangga sa hangin. Nalantad ang isang makitid na agwat, at ang mga busog at palaso ay bumubulusok mula sa mga puwang na ito, na tumuturo ng diretsyo sa lahat. Ngumiti ng mapait si Jingzi. Hindi lang siya naka-address, kahit ang pag-atake ay isang luho. Hanggat nagbigay ng utos si Lin Wenyao at libu-libong palaso ang pinaputok, sila ay magiging mga panala sa isang iglap. Tingnan mo. Sa kritikal na sandali na ito, biglang may tumuro sa kanila sa mga opisyal at sundalo. Tumingin din si Jingzi sa direksyon na itinuro niya, at nakita niya ang isang malaking grupo ng mga kabalyero na dumarating sa kalsada sa likuran nila. Ang mga kabalyerong iyon ay nakasuot ng maliwanag na itim na baluti, may hawak na mahabang espada sa kanilang mga kamay, at nagsabit ng mga busog sa kanilang mga kabayo. Ang pinakakahangahangang bagay ay na kahit na ang mga kabayo sa ilalim ng mga ito ay natatakpan ng isang layer ng bakal na baluti, na kung saan ay lubhang nakakatakot. Kung ikukumpara sa kanila, ang mga opisyal at sundalong nasa harapan nila ay parang isang motley army na walang kahit anong combat effectiveness. Ngunit naglalakad sa harapan ng pangkat ng kabalyerya ay isang babaeng opisyal na nakasuot ng terno ng maroon na baluti na may kabayanihan ang mukha. Mukhang nasa early 20s siya, bahagyang nakakunot ang kanyang mga kilay, at hindi siya galit o nananakot. Mayroon ding nakasabit na watawat ng labanan sa koponan, na may nakasulat na salitang, Jinghong, na malinaw, umiindayog sa hangin. Ito ay masama. Napaisip si Jingzi sa sarili. Chapter 76 ang nahuli ko ay ikaw. Ito ang Jinghong Iron Cavalry. Biglang may nakakilala sa kanya sa mga opisyal at sundalo at tuwang-tuwa silang sumigaw. Jinghong Iron Cavalry. Narinig ito ni Pang Qiu at ng iba pa, ang kanilang mga mukha ay parang kamatayan. Si Jingzi lang ang nalilito, ano ang Jinghong Iron Cavalry? Pagkatapos magtanong sa paligid, sa wakas ay naunawaan ko ang isang bagay o dalawa. Pangalan ng tao, anino ng puno. Kung mayroong ganoong hukbo sa Angwo na nagpapanginig sa mga tao sa takot, tiyak na ito ay ang Jinghong Iron Cavalry. Ang Jinghong Iron Cavalry ay naitatag kamakailan, at tumagal lamang ng 2 o 3 taon para matapos ang buong labanan. Gayunpaman, sa maikling panahon, ang Jinghong Iron Cavalry ay nakipaglaban sa 12-dosenang mga labanan sa barbarian na kabalyerya sa kanlurang hangganan ng Angwo nang walang anumang pagkatalo. Bago ang paglitaw ng Jinghong Iron Cavalry, madalas na sinasalakay ng mga barbaro mula sa kanlurang Xinjiang ang Liangzhou, ang hilagang kanlurang kuta ng Angwo. Ang mga barbaro ay matigas at matapang sa pakikipaglaban. Ang Jingzhou, ang kabisera ng Angwo, ay masyadong malayo sa Liangzhou at hindi maabot, kaya kadalasan ay kailangan nilang magbayad at ayusin ang usapin. Ngunit 3 taon na ang nakalilipas, isang kakaibang babae ang biglang lumitaw at pinangunahan ang mga tropa na labanan ang mga barbaro. Ang mga kabalyero sa ilalim ng kanyang pamumuno ay labis na matapang at natalo ang mga barbarong kabalyero. Ngayon, ang mga barbaro ay bihirang nang ahas na salakayin ang Liangzhou. Sa halip, mag-aalay sila sa Angwo sa mga kapistahan. Upang gantimpalaan ang babae, pinangalanan ni Emperor Angwo ang kabalyerya na, Jinghong, ayon sa kanya. Ito ang natatangi at pinakamataas na karangalan sa Angwo, at nagkaroon ng walang katapusang mga debate tungkol dito sa korte. Gayunpaman, ang katayuan ng Jinghong Iron Cavalry sa puso ng mga tao ay masyadong matatag. Sa huli, napagtagumpayan ng emperador ng Angwo ang mga opinyon ng lahat at pinangalanan siyang General Jinghong. Lasa. At ang babaeng opisyal na nakasuot ng maroon armor ay si Liu Jinghong, ang pinuno ng Jinghong Cavalry. Kung kaharap nila ang ibang mga opisyal at sundalo, lahat ng tao sa Mangshan ay hindi man lang kumukurap, ngunit haharap sa Jinghong Iron Cavalry. Lahat ay magkakaroon ng mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Ngunit hindi sila natatakot, kahit na matalo sila, hindi mahalaga. Sa kanilang mga mata, iba ang Jinghong Iron Cavalry sa ibang mga opisyal at sundalo ng Angwo. Ang ibang opisyal at sundalo ay mga opisyal ng aso na ang alam lang ay magnakaw ng yaman ng bayan at manakit sa bayan. Tanging ang Jinghong Iron Cavalry lamang ang tunay na hukbo ng bayan. Ano ang masama sa pagkatalo sa gayong hukbo? Matapos maunawaan ang lahat ng ito, patuloy na sumimangot si Jingzi. Ngayon sobrang sinisisi niya ang sarili niya. Ang mga opisyal at sundalong nasa harapan nila ay mahirap ng harapin, at sa pagdaragdag ng Jinghong Iron Cavalry, maaaring hindi na sila makatakas ngayon. Bago siya dumating, si Luli at ang iba ay namuhay ng mas simpleng ngunit mas malayang buhay, ngunit ngayong nagdulot siya ng isang nakamamatay na sakuna, wala silang naramdaman kundi sisihin sa sarili at panghihinayang. Sumulyap kay Luli, nagngangalit siya at sinabing, Ate, kasalanan ko ang lahat ng gulo para sa iyo at sa paggulo sa mga kapatid sa bundok. Idinawit. Tila hindi naintindihan ni Luli, paano magkakaroon ng anumang implikasyon. Tinuro niya at palapit ng palapit.
Jinghong Cavalry, Jingzi said, nabalitaan ko na ang Jinghong Cavalry na ito ay 12-dosenang beses nang nakipaglaban sa Barbarian Cavalry na walang talo. Tila hindi ito mapapantayan ng ating mga kapatid na Mangshan sa karanasan at lakas sa pakikipaglaban. Natatakot ako na sa pagkakataong ito ay mahihirapan ako. Matapos marinig ito, bahagyang umiling si Li at ngumiti ng kasing liwanag ng isang bulaklak. Ito. Medyo nalito si Jingzi. Hindi ko alam kung malaki ba talaga ang loob ni Luli, o sadyang nagpapanggap siyang relax para hindi siya kabahan at sisihin ang sarili niya. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin kay Chen Mo sa likod niya, tingnan mo, ano ang sinabi ko. Ang panganay na kapatid na babae ay hindi nang ahas na pag-alitan siya, ngunit okay lang na pag-alitan siya, hinihiling kita na umalis kahapon, ngunit tumanggi kang umalis. Ngayon natatakot ako na hindi ka makaalis. Siya. Pagkatapos ay itinuro ang harapan, nakita mo ba? Hindi naging komportable si Chen Mo dahil sa kanyang paninisi, ngunit ngumiti. Tumayo si Jingzi at mas nagulat nang makita niya ito. Anong nangyari sa dalawang babaeng ito? Sa ganitong delikadong sitwasyon, bakit mas nakangiti ang bawat isa sa kanila kaysa sa isa? Familiar ka ba sa Jinghong Iron Cavalry? Tanong ni Chen Mo sabay kindat. Kaya lang. Sa napakalakas na kabalyerya, sino sa Angwo ang hindi nakakaalam nito? Dahil alam mo ito, mas dapat mong malaman na sa buong Angwo, hindi mo kailangang maniwala sa anumang hukbo, ngunit hindi ka maaaring hindi maniwala sa Jinghong Iron Cavalry. Tanging ang kanilang mga puso lamang ang hindi mabubulok ng opisyal at sila ay nagmamalasakit lamang sa mga karaniwang tao. Kung ang isang tao ay maglakas loob na mangapi sa mga karaniwang tao, sila ang unang hindi papayag. Bakit tayo matatakot? Hindi nagkaimik si Jingzi, iniisip na napakabata pa ng babaeng ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mundo ay kasing dilim ng mga uwak, at lahat ay kumakain ng maharlikang pagkain. Siyempre, pinuprotektahan ng mga opisyal ang isa't isa, sino ang nagmamalasakit sa kanila. Nang makita si Jingzi na kumukunot ang kanyang mga labi, ngumiti si Chen Mo at sinabing, gusto mo bang tumaya? Ano ang pagtaya? Pusta lang hindi lang nila tayo huhulihin, tutulungan din nila tayong mahuli ang mga taong iyon. Nagliwanag ang mga mata ni Chen Mo at ngumiti siya. Sabi. Ikinalukot ni Jingzi ang kanyang mga labi at gustong sabihin ang pangarap, ngunit pagkatapos ay naisip niya ito at hinayaan ito. Napakahirap na ng buhay, kaya bakit hindi makipagtalik? Sa oras na ito, nakalapit na ang Jinghong Iron Cavalry. Si Lin Wenyao ay orihinal na nagtatago sa karamihan at hindi nang ahas na ipakita ang kanyang mukha. Ang pagdating ng Jinghong Cavalry ay tila nagbigay sa kanya ng higit na lakas ng loob, o kaya'y nabighani siya sa cool na aura ni Liu Jinghong at diretsyong lumabas. Lumakad siya pasulong sa ilang hakbang at tumangala kay Liu Jinghong, na nakaupo sa kanyang kabayo, na may bakas ng panlilinlang at kasakiman sa kanyang mga mata. Madilim ang mga mata ni Liu Jinghong at agad niyang nahuli ang eksenang ito, nagsalubong ang mga kilay at lalo siyang naiinis. Si Lin Wenyao ay parang surot sa kanyang ulo sa sandaling ito. Paano niya mapapansin ang mga detalyeng ito? Ikinulong niya ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, si Lin Wenyao, ang mahistrado ng Yongzhou, ay nakilala si General Jinghong. Bagamat hindi pa dumarating ang liham ng paghirang, pakiramdam ni Lin Wenyao ay napapanahon na ang lahat, lalo na nang sabihin niya ito sa harap ng isang magandang babae, tila mas kagalang-galang. Prefect ng Yongzhou. Tumaas ang kilay ni Liu Jinghong, ikaw. Oo, ito ang opisyal. Itinaas ni Lin Wenyao ang kanyang ulo at mataas ang kanyang dibdib, mukhang nalilito. Halika, kunin mo. Si Lin Wenyao, na maganda ang pakiramdam sa kanyang sarili, ay natutuwa nang bigla niyang marinig ang ganoong pangungusap at nagulat siya. Nang makita ang dalawang mangangabayo na naglalakad palapit sa kanya, biglang natarante si Lin Wenyao at nauuto, Jing. General Jinghong, ano ang nangyayari? Ikaw. Maling tao ang naaresto. Inaresto ang maling tao. Sumulyap si Liu Jinghong sa kanya, umiling at sinabing, tama. Mali iyan. Sa oras na ito, si Lin Wenyao ay hinahawakan na ng dalawang kabalyerya, habang ang mga opisyal at sundalo ng Yongzhou ay nagsisiksikan sa likod, hindi man lang ng ahas na humakbang pasulong. Pakinggan mo na lang siya na sumisigaw, ang mga tulisang Mangshan sa kabilang daan ang dapat arestuhin. Pinatay nila ang aking ama at ninakawan ang gobyerno, pumunta at arestuhin silang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi man lang ito nilingan ni Liu Jinghong. Sinabi niya sa malalim na boses, ikaw ang nahuli. Kabanata 77 Jinghong Iron Cavalry. Hindi inaasahan ni Lin Wenyao na mababawasan siya mula sa tungkulin ng pag-aresto sa mga tao tungo sa tungkulin ng pag-aresto. Gusto niyang magtanong pa ng ilang katanungan, ngunit halatang walang balak si Liu Jinghong na kausapin siya at dumiretso sa direksyon ng mga tao sa Mangshan. Pinisil ng dalawang kabalyero si Lin Wenyao pabalik sa unit ng kabalyero. Alam ni Lin Wenyao na kung siya ay kinuha ng mga ito, kung siya ay mabubuhay o mamamatay ay isang bagay lamang ng mga salita ng iba. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay isang pangalawang baitang General Jinghong, na may mas mataas na opisyal na posisyon kaysa sa kanyang lolo. Kung hindi ka lalaban ngayon, kailan ka lalaban? Kaya't sumigaw si Lin Wenyao sa mga opisyal at sundalo ng Yongzhou, halika rito, halika at iligtas ako.
Kahit na ang pagiging epektibo ng labanan ng mga opisyal at sundalo ng Yungjo at ang Jinghong Cavalry ay hindi sa parehong antas, hindi bababa sa parehong pamilya ay naglilingkod sa Imperial Court at nabibilang sa parehong pamilya. Baka tumama sa bahay. Ngunit isang nakakahiyang eksena ang naganap. Pagkatapos magsalita ni Lin Wenyao, sabay-sabay na tumangala sa langit ang mga opisyal at sundalo ng Yungjo, na nagkukunwaring walang narinig. Anong biro? Jinghong Iron Cavalry. Iyon ay isang walang awa na karakter na humabol at bumugbog sa barbarong kabalyero. Siya ay pinangalanan ng emperador. Bagamat kaanib siya sa korte ng imperial, tuwirang tumanggap siya ng mga utos mula sa emperador. Iisa lang ang ulo nila, so how could you dare to mess with them? At saka, hindi pa prefect si Lin Wenyao, at namatay na naman ang kanyang ama na naging prefect. Ang mga bagay ay hindi mahuhulaan, kaya mas mabuting protektahan muna ang kanyang sarili. Ang pagbabalik ay napakabilis na ito ay hindi inaasahan. Hindi lang si Jingzi ang natigilan, kundi lahat ng tao sa Mangshan ay nagulat din. Siyempre, hindi kasama rito sina Chen Mo at Lu Li. Nang makita si Liu Jinghong na papalapit, si Lu Li ay may matagal nang nawawalang ngiti sa kanyang mukha. Humakbang siya pasulong at magsasalita na sana. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ngumiti si Liu Jinghong sa kanya at umiling. Nilagpasan siya nito at naglakad palapit sa kanya. Jingzi, lumapit sa direksyon ni Chen Mo. Lumingon si Chen Mo kay Jingzi at ngumiti at sinabing, ano ang sinabi ko, hindi mo kami hinuhuli, tama. Nang makita ang blankong tingin ni Jingzi, hindi napigilan ni Chen Mo na mapangiti. Tandaan, sinabi mo na ang isang malakas na dragon ay hindi pipigilan ng isang lokal na ahas, sa katunayan, ito ay maaaring ipakita na ang dragon ay hindi pa malakas. Hindi nagkaimik si Jingzi nang nasa harap niya ang katotohanan. Kamahalan, Liu Jinghong, kilalanin ang kamahalan. Lumapit si Liu Jinghong at yumuko. Sister Jinghong, huwag masyadong magalang. Tinulungan ni Chen Mo si Liu Jinghong na tumayo, pinaikit ang kanyang mga mata sa crescent moons, at nakangiting sinabi, kanina, narinig ko ang sinabi ng tatay ko na ang Jinghong Cavalry ay walang talo sa labanan, at si ate Jinghong ay may kakayahan na pamahalaan ng hukbo. Fang, pakiramdam ko pala kaibigan ako kapag nakikita ko ang kapatid ko ngayon. Mula ngayon, tatawagan niya akong Mo Chen. Tila hindi umayon si Liu Jinghong sa biglaang paglapit ni Chen Mo, at nag-alinlangan siya sandali bago sumagot, oo, Prinsesa Mo Chen. Kinagat ni Chen Mo ang kanyang mga labi, mukhang galit. Nakita ito ni Liu Jinghong at mahinang sinabi, Mo Chen. Si Chen Mo pagkatapos ay namula. Napatulala si Jingzi sa tabi niya. Kamahalan. Prinsesa. Chen Mo. Mu Chen. Hindi nakapagtataka na napakayaman niya, hindi nakakagulat na naglakas loob siyang hamakin ang mga opisyal ng ibang tao, hindi katakatakang nanumpa siya na ang Jinghong Cavalry ay wala rito upang arestuhin sila dahil siya ay si Prinsesa Anguo, Su Mo Chen. Sa isang crash, lahat ng mga opisyal at sundalo ng Yungjo ay lumuhod sa lupa at sabay-sabay na sumigaw. Kamahalan. Si Lin Wenyao ay naparalisa sa takot, may ihi at dumi na umaagos sa kanyang pantalon. Kung hindi dahil sa paghawak sa kanya ng dalawang kabalyero ay natamba na siya sa lupa at nahimatay. Kung kumalat ang balita tungkol sa panunukso sa prinsesa, hindi pa rin sapat na putulin ang iyong ulo. Ang kanyang mukha ay kulay lupa, ang kanyang puso ay puno ng pagluluksa at kamatayan. Pagkatapos makipag-usap kina Su Mo Chen at Mo Chen, si Liu Jinghong ay bumalik sa kanyang cool na hitsura, lumapit sa mga opisyal at sundalo ng Yungjo, at malamig na sinabi, si Lin Wenyao, ang anak ni Lin Yuanqing, ang dating gobernador ng Yungjo, ay gumawa ng bastos na pananalita kay Prinsesa Mo Chen na may layuning molestiyahin siya, at siya ay nakulong din sa kataas-taasang kamahalan. Ay inutusang dalhin si Lin Wenyao pabalik sa Liangzhou at pugutan siya ng ulo sa publiko. Namanhid na si Lin Wenyao at walang reaksyon nang marinig niya ito. Nagpatuloy si Liu Jinghong, walang opisyal na posisyon si Lin Wenyao, ngunit ang mga opisyal at sundalo ng Yungjo ay maaaring maawa sa kanyang mga utos. Ito ay itinuturing na isang pagpapabies sa tungkulin at dapat natanggalin sa militar ayon sa batas. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkaroon ng kaguluhan. Ang makapaglingkod bilang isang opisyal ay ang pinaka-ipinagmamalaki para sa bawat opisyal at sundalo ng Yungjo. Kung madismiss siya sa kanyang pwesto, hindi lang siya magiging komportable, ngunit paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang pag-uwi. Habang nagpapanik ang mga opisyal at sundalo, muling nagsalita si Liu Jinghong, ngunit hindi pinaparusahan ng batas ang lahat, at hindi nakayanan ng kanyang kamahalan, kaya't nag-utos siya ng mas magaan na sentensya. Maaari siyang tanggalin sa militar, ngunit pagmumultahin siya ng isang buwang sweldo. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Kung ikukumpara sa na-dismiss, napakaliit ng isang buwang bawas sa sweldo. Ang mga opisyal at sundalo ng Yungjo ay agad na lumuhod at yumuko, sabay-sabay na sumigaw, mabuhay ang iyong kamahalan. Tumango si Liu Jinghong at sumulyap kay Su Mo Chen. Naunawaan ni Su Mo Chen at kumaway sa lahat, bumangon kayo. Nang tumayo ang mga opisyal at sundalo, hindi niya nakalimutang bugbugin siya ng malamig, kung mangyayari ito muli, hindi ito magiging kasing simple ng multa. Ang lahat ng mga opisyal at sundalo ay sabay-sabay na sumigaw, huwag kang mag-alala, kamahalan, hindi kami nangangahas. Bumalik, lahat.
Ang mga opisyal at sundalo ng Yungjo ay ayaw manatili rito, sa takot na baka magbago ang isip ng prinsesa mamaya. Pagkarinig nito ay dali-dali siyang tumakbo palayo. Sa isang iglap, sa ilalim ng Mang Mountain, na ngayon lang nagsisiksikan, tanging ang Jinghong Iron Cavalry at ang mga tao ng Mang Mountain ang natira. Sinabi ni Liu Jinghong kay Su Mochen, Mochen, inutusan ako ng iyong kamahalan na ihatid ka sa Jingzhou upang makipagkita sa mga personal na gwardya ng kanyang kamahalan. Nakasalubong ko ang isang matandang kaibigan. Maaari mo ba akong hintayin sandali? Tumango si Su Mochen at nakangiting sinabi, ate, sige. Matagal na niya itong napansin. Mula nang lumitaw ang Jinghong Iron Cavalry, hindi lamang hindi nag-alala si Lu Li, ngunit nakahinga siya ng maluwag. Ipinakita nito na sila ni Liu Jinghong ay matagal nang magkakilala. Tungkol sa kanilang relasyon, hindi alam ni Su Mochen. Nang marinig ito, nagpasalamat si Liu Jinghong kay Su Mochen, tumalikod at naglakad patungo kay Lu Li. Sa panahong ito, nakita rin niya si Jingzi sa tabi niya. Si Liu Jinghong ay nasa larangan ng digmaan sa loob ng maraming taon at hindi gaanong pinapansin ang hitsura ng isang lalaki, ngunit sinulyapan pa rin niya si Jingzi ng ilang beses, palaging pakiramdam na pamilyar ang mga mata nito. Kasabay nito, siya ay labis na nalilito, ang lalaking ito ay tila napakalapit kay Prinsesa Mo Chen. Hindi kaya umalis ang prinsesa sa kabisera ng ilang araw at nakahanap ng asawa. Sumunod, lumapit siya kay Lu Li. Isang eksenang hindi inaasahan ni Jingzi o ni Chen Mo ang lumitaw. Sina Lu Li at Liu Jinghong, na karaniwang may malamig na imahe, ay parang magkapatid na hindi nila nakita sa loob ng maraming taon. Magkahawak kamay sila at may ngiti sa mga labi. Hindi nila alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Sa pagtingin sa eksenang ito, si Jingzi, na napaka-imaginative, ay hindi maiwasang mag-isip. Ang dalawang babaeng ito, hindi kaya sila ay pareho? Hindi. Kabanata 78 Hindi mo ako dapat tawaging fourth sister. Isang mas nakakagulat na eksena ang lumitaw para kay Jingzi. Ang dalawang babae na masayang nag-uusap ay masayang tumingin kay Jingzi paminsan-minsan, lalo na si Liu Jinghong, na tumingin kay Jingzi na may komplikado, nasasabik, at mapagmahal na mga mata. Damn it, masyado na ba akong charming? Biglang lumapit si Liu Jinghong. Nanigas ang buong katawan ni Jingzi, kung ipagtatapat niya ang kanyang pagmamahal sa akin, dapat ko ba siyang tanggapin? Wala talagang maisip na dahilan si Jingzi para tanggihan ang ganoong mataas na kalidad na babae na may hindi kapani-pani walang output, walang kapantay na hitsura at mataas na opisyal na posisyon. Pero ang resulta ay, masyado siyang nag-iisip. Lumapit si Liu Jinghong, tinitigan siyang mabuti, at nagtanong, ikaw ba si Jingzi? Hindi siya. Mabilis na sagot ni Su Mochen. No wonder she keep looking, it turns out she had the wrong person. Si Su Mochen, na mas nakaka-relax, ay ngumiti at sinabing, maling tao ang inamin ni Sister Jinghong. Hindi Jingzi ang pangalan niya, Kun ang pangalan niya. Bahagyang kumunat ang noo ni Liu Jinghong at tumingin pabalik kay Lu Li, nakita niyang umiling ito sa kanya. Pagkatapos ay tumingin kay Jingzi, naghihintay ng kanyang sagot. Unang humingi ng tawad si Jingzi kay Su Mochen, kamahalan, sa totoo lang napagkamalan mo ang tao. Hindi ako Kun. Pagkatapos ay tumingin siya kay Liu Jinghong, Jingzi nga ang pangalan ko. Zir. Sa susunod na sandali, ang reaksyon ni Liu Jinghong ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Si General Jinghong, na karaniwang kasing lamig ng yelo, ay niyakap si Jingzi at umiyak sa tuwa. Jingzi. Su Mochen. Cavalry. Bagamat hindi masamang hawakan ng ganitong kagandahan, walang ibang hawakan ang kanyang buong sandata sa katawan maliban sa matigas at mad-ulash. Itinulak palayo si Liu Jinghong na may bahagyang matigas na kamay, nakangiting sinabi ni Jingzi, maling tao ba ang inamin ni General Jinghong? This time, nagsimula na siyang magtanong. I would be very happy if you confessed your love, but if you accept me as your younger brother. Anong nangyari sa mga malalakas na babae sa mundong ito? Bakit gusto ng lahat ang ganitong gawain? Una ay si Lu Li, at ngayon ay si Liu Jinghong. Ganun ba ako kalaki ng talent sa pagiging nakababatang kapatid? Hindi nagalit si Liu Jinghong at nakangiting sinabi, mayroon ka bang plum blossom mole sa iyong puwitan? Nagalit si Jingzi at lumingon kay Lu Li, sinilip mo lang sarili mo, bakit mo sinabi sa iba? Napalingon si Lu Li na parang hindi niya narinig. What's wrong? Hindi mo naman sasabihin na perm mo yan diba? Syempre hindi ako. Ikanaway ni Liu Jinghong ang kanyang kamay, pinagpermisan ka ng panganay kong kapatid, nakatingin lang ako sa gilid. Nang makitang hindi pa rin siya naniniwala dito, nag-isip sandali si Liu Jinghong at nagliwanag ang kanyang mga mata, naaalala mo pa ba ito? Pagkatapos ay naglabas siya ng panyo sa kanyang damit at maingat na binuksan. Sa loob ng bag na tela ay may dalawang espadang kahoy, isang malaki at isang maliit. Ang pinakamalaki ay halos kasing laki ng palad. Nawala ang isang piraso ng hawakan ng espada, na nagpapakita na ang bagay na ito ay medyo luma na. Ito ay orihinal na isang bagay na walang halaga, ngunit si Jingzi ay natigilan nang makita niya ito. Pagkatapos niyang maglakbay sa panahon, nananatili pa rin sa kanyang isipan ang mga alaala ng orihinal na may-ari.
Muli niyang binasa ang mga iyon, at ang ilan sa mga alaala na binigyang halaga ng orihinal na may-ari ay mas malinaw, at nagkataong isinama nila ang dalawang kahoy na espadang ito. Sa kanyang alaala, isang batang lalaki at isang batang babae na mas matangkad sa kanya ang ulo at mukhang tomboy ang kumukumpas ng mga espada. Sinabi rin ng maliit na batang lalaki na tiyak na siya ay magiging isang walang katulad na Panginoon at paprotektahan ang maliit na batang babae sa hinaharap. Ang maliit na batang babae ay masayang sumagot ng oo, at pagkatapos, sinaksak niya ang maliit na batang lalaki ng kahoy na espada hanggang sa ito ay umiyak. Malinaw, ang maliit na batang babae ay may higit na potensyal na maging isang master kaysa sa maliit na batang lalaki. Ito ay talagang isang napakagandang alaala. Matapos suriin ang alaalang ito, nang tumingin muli si Jingze kay Liu Jinghong, tulad ng pagtingin niya sa kanya ngayon, naging komplikado, nasasabik, at mapagmahal ang kanyang mga mata. Jinghong. Jinghong. Pang-apat na kapatid na babae. Kung titingnan ng nakaraan, ito ay puno ng mga anino mula pagkabata. Naaalala, si Liu Jinghong ay may ngiti sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay naging crescent moon. Ang mga kabalyero ng Jinghong Iron Cavalry ay sinundan si Liu Jinghong sa buhay at kamatayan sa loob ng ilang taon. Hindi pa nila nakita ang kanilang general na may ganoong ekspresyon. Medyo tulala sila sa di-kalayuan. Gayunpaman, sa pag-iisip sa nag-aapoy na init ng ulo ng kanyang general, mabilis niyang inilayo ang kanyang ulo, sinabi sa kanyang puso na huwag tumingin sa anumang masasamang salita, sa takot na makita sila ni Liu Jinghong mamaya at ayusin ang mga marka para sa kanila. Tumango si Jingzi, kung hindi ko nakita ang dalawang kahoy na espadang ito, baka hindi maglalakas loob si Zier na kilalanin ang isa't isa. Pagkatapos ay ibinalik niya ang mas malaking espada, at nakita niyang may baluktot na ukit sa nasirang hita. Nakangiting sinabi ni Jingzi, bukod sa fourth sister, sino pa ang mag-iingat ng ganoong basag na kahoy na espada? Sino bang nagsabing sira? Sinulyapan siya ni Liu Jinghong na hindi nasisiyahan, pagkatapos ay maingat na binalot ng panyo ang kahoy na espada at inilagay ito sa kanyang damit. Sa paglipas ng mga taon, maraming beses na siyang sinuportahan ng dalawang tila hindi nakikitang maliliit na espadang gawa sa kahoy. Itinuturing niya ang motibasyon na magpatuloy bilang isang kayamanan. Kung nagustuhan ito ng ikaapat na kapatid na babae, maaari itong ibigay sa iyo ni Zier bilang regalo sa hinaharap. Binigay ito sa akin ni Zier. Natural na magugustuhan ito ni sister ngunit kailangan kong maghintay hanggang sa ibigay mo ito sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, nagpout siya at ngumiti, gupan siyang brilliant, maalinsangan. Karaniwang pinangunahan ni Liu Jinghong ang isang pangkat ng mga kabalyerya upang lumaban sa hilaga at timog, at ang kanyang mga ekspresyon ay kailangang itago at hindi ilantad. Halos nakalimutan na niya ang pakiramdam ng pagiyak at pagtawa. Ngunit nang kausap niya si Jingzi, natural niyang binitawan ang lahat ng mga naunang tanikala at tanikala. She even pouted and acted coquettishly, pero hindi siya nahiya dahil kapatid niya ang nakatayo sa harapan niya. Ang maliit na batang lalaki na sumunod sa kanya mula pagkabata at nagsabing siya ay magiging isang walang katulad na master para protektahan siya ay lumaki na ngayon. Pang-apat na kapatid, paano ka naging General Jinghong? At ang pangalang ito. Ipinakita sa alaala ni Jingzi na ang orihinal na ikaapat na kapatid na babae ay pinangalan ng Jinghong, at ang kanyang estilo ay parang tomboy. Karaniwang gusto niyang ay bully ang ikalima at ika-anim na kapatid na babae, ngunit kapag lumalabas siya upang maglaro noong bata pa siya, gusto niyang sundan ang pang-apat na kapatid na babae, dahil alam niyang walang maglalakas loob na bubuli sa kanya kung susundin niya ang pang-apat na kapatid na babae. Mahigit 10 taon na ang lumipas sa isang kisap mata. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tomboy na kapatid noon ay naging isang matangkad at matikas na babae, at naging isang makapangyarihang general. Ito ay talagang kamanghamanghang. Actually, hindi mo dapat ako tinatawag na fourth sister. Nang sabihin niya ito, lumingon si Liu Jinghong at sinulyapan si Luli, na may nagtatanong na mga mata. Iniabot ni Luli ang kanyang mga kamay sa kanya na may walang magawang ekspresyon. Huwag mo siyang tawaging fourth sister. Saglit na nalito si Jingzi, kung gayon, hindi mo siya matatawag na Chin-Chin, ni Angzi o isang katulad nito, tama ba? Hindi man kami magkadugo, lagi kaming nahihiya. Kabanata 79 na pangalan ng panulat. Kung ayaw mo akong tawaging fourth sister, anong itatawag ko sa'yo? Tanong ni Jingzi, na nakatitig kay Liu Jinghong nang may pag-asa. Ibinuka ni Liu Jinghong ang kanyang bibig at sinulyapan si Su Mochen sa tabi niya. Tila nag-aalinlangan siya at muling itinikom ang bibig. Mochen. Si Su Mochen ay matalino. Si Su Mochen ay matalino tulad ng yelo at niebe. Sa sandaling ibuka ni Liu Jinghong ang kanyang bibig, bago siya makapagsalita, ngumiti siya at sinabing, Sister Jinghong, ilang beses na akong nakapunta sa Mangshan at maganda ang pakikitungo sa akin ng amo ng nayon. Sa pagkakataong ito si Lin Wenyao ang dahilan kung bakit pinangunahan ko ang mga tropa na salakayin ang bundok ay dahil iniligtas ako ng pinuno ng Luzhao. Lubos ang pasasalamat ni Mo Chen. Pagkatapos ay sinabi niya na parang humihingi ng awa, kung aalis ako ng ganito, malulungkot si Mo Chen, kaya maaari ba akong manatili sa bundok ng isang gabi? At pagkatapos ay bumalik sa Jingzhou ng maaga bukas ng umaga. Sa totoo lang, ito ang gustong sabihin ni Liu Jinghong.
Si Luli ang kanyang panganay na kapatid na babae. Ilang taon na niya itong hindi nakikita. Ngayon, sa wakas ay nakilala niya. Marami talaga siyang gustong sabihin. Para kay Jingzi, hindi na kailangang sabihin, ang munting tagasunod na kapatid na pinangarap niyang mahanap ay biglang lumitaw sa kanyang harapan. Kung wala lang masyadong tao sa paligid, gusto na niyang hawakan ang mukha nito at tingnan ng malapitan. Sa ganoong mood, bakit gusto mong magmadali sa iyong paraan? Ngunit sa mga utos ng emperador, si General Jinghong, na palaging kumikilos ayon sa mga utos, ay nadama na ito ay napakahirap. Kaya naman medyo nag-alinlangan ako, hindi ko alam kung paano kakausapin si Sumo Chen. Ngunit hindi niya inaasahan na si Sumo Chen ay magiging maalalahanin at magkusa na kunin ang usapin. Tungkol naman sa kanyang pahayag na gusto niyang manatili ng isang gabi sa bundok, hindi naniwala si Liu Jinghong. Paano magiging handa ang Mar-Engel na prinsesa na si An Guo na magpalipas ng gabi sa nakamamanghang mountain na ito? Dapat ito ay upang mapaunlakan siya. Pagkatapos ay yumuko siya kay Sumo Chen at nagpahayag ng pasasalamat. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga kabalyerya, Wang De, maaari mong samahan ang mga tao at pamunuan ang koponan pabalik sa Liangzhou. Bukas isasama ko si Prinsesa Mo Chen pabalik sa kabisera. Pagkatapos makipagkita sa mga personal na gwardya ng iyong kamahalan sa daan, babalik tayo sa Liangzhou. Kung may mangyari sa lungsod, ikaw na lang ang magdesisyon para sa akin. Si Wang De ay tila Deputy General ng Jinghong Cavalry. Saglit siyang nag-alinlangan, General, hindi mo ba kailangan na mag-iwan ako ng isang pangkat ng mga tropa upang sumama sa iyo? Sumulyap si Liu Jinghong sa kanya at sinundan si Jingzi. Matagal nang nawala ang kahinahunan ng magsalita siya, bakit, hindi mo ba naisip na sapat na ako? Agad na pinagpawisan si Wang De. Sigurado, General pa rin ang General nila. General, kunin mo ang iyong mga order. Pagkatapos sabihin iyon, huminto si Wang De sa pagsasalita ng walang kaparirikan, hinawakan ang rende at inikat ang ulo ng kabayo, inutusan ang mga kabalyero na i-escort si Lin Wanyao, na parang naglalakad na bangkay, ng mabilis. Upang i-escort ang Her Royal Highness the Princess pabalik sa kabisera, kailangan ng isang pangkat ng mga opisyal at sundalo. Ngunit para kay Liu Jinghong, sapat na ang isang tao. Ibinalik ni Luli ang lahat pabalik sa bundok na naghahanda ng bumaba ng bundok upang mabangis na labanan, ngunit nanood ng palabas sa mahabang panahon. Ano ang dapat kong gawin kung ang mga ordinaryong tao ay dumaan dito sa sikat ng araw at natatakot dahil akala nila ay mga tulisan silang bumababa ng bundok upang ipagdiwang ang bagong taon? Si Luli, Liu Jinghong, Jingzi at Sumo Chen ay naiwan sa ibaba ng bundok. Ang anak na babae ng mga tao ay nakilala ang iyong kamahalan. Sa oras na ito, lumapit si Luli at sinabing nakayuko. Salamat kay Master Lu sa pagligtas sa akin kahapon, gusto ko ring magpasalamat kay Master Lu. Tumanggo si Sumo Chen at sabay na sinabi ang ilang magagalang na salita. Bago ngayon, sa tuwing magkikita sila ni Luli, parang mga spark na tumatama sa lupa, at hindi sila masaya sa isa't isa. Lalo na kahapon, noong sinabi nilang, iniligtas siya, para lang iligtas si Jingzi at iligtas nga pala o hindi naman masasabing ito nga pala. Dahil sa hiniling niyang sundan si Jingzi kaya siya nakatakas. Ngunit ngayon, lumapit si Luli, iniyuko ang kanyang ulo at kinausap siya. Tila nanalo siya, ngunit hindi siya masyadong komportable. Ang manalo sa ganitong paraan, ang manalo ng walang puwersa, ay hindi ang gusto niya. Nakita ng mga karaniwang tao ang kanyang kamahalan. Humakbang din si Jingzi at sinabi sa mahinang boses. Binigyan ni Sumo Chen si Jingzi ng pinakamalaking sorpresa. At mas nagulat pa sa masaya. Una, nag-transform siya sa isang lalaki at isang babae, at pagkatapos ay isang pheasant ay naging isang phoenix. Sa kabutihang palad, mayroon siyang isang malakas na psikolohikal na kalidad, at ang mga ordinaryong tao ay natatakot sa kamatayan. Tumingin sa kanya si Sumo Chen, pinaikit ang kanyang mga mata at ngumiti, hindi na kailangang maging magalang, Mr. Jingzi. Ang huling apat na salita ay binibigkas ng napakahirap, na parabang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos, naghanda silang apat sa pag-akyat ng bundok. Sa katunayan, gustong sumama ni Liu Jinghong kay Jingzi. Marami siyang gustong itanong, ngunit ang tingin sa mga mata ni Sumo Chen ay tila may parehong mod. Habang nag-aalangan, hinawakan ni Luli ang kanyang kamay at ginawa ang unang hakbang. Nahuli sina Jingzi at Sumo Chen. Jingzi. Haha, matagal ka nang nagsinungaling sa akin, Master Akon. Malakas na humakbang si Sumo Chen sa mga bato sa ilalim ng kanyang mga paa, na parang tinatapakan ang mukha ni Jingzi, at sinabi sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Bakit ka nagsisinungaling? Master Akon is just my pen name. Umiling si Jingzi at hindi makapaniwalang sinabi. Pen name. Matigas na sinabi ni Jingzi, sa aming bayan, kung isusulat mo ang isang bagay, kailangan mong gumamit ng pangalan ng panulat. Ako, si Akon, ay medyo magaling na. Ang ilang mga tao ay gumagamit pa nga ng ilang pagkain bilang panulat, tulad ng saging, siko, patatas at kamatis. Napakarami. Ang mga pangalan ng panulat ay sapat na kakaiba, ngunit ginagamit mo rin ang pagkain bilang isang pangalan ng panulat.
Lalo na sa sinabi ni Jingzi, hindi pa narinig ni Su Mochen. Kung noon pa man, maaaring naniniwala si Su Mochen na napakaraming kakaibang nangyayari kay Jingzi, ngunit pagkatapos maranasan ang kasalukuyang insidente ng panlilinlang sa pangalan, ang kanyang tiwala kay Jingzi ay bumagsak, at hindi na siya nang ahas na maniwala kaagad. Muli siyang ngumuso, kung hindi pumunta rito ang iyong pang-apat na kapatid, hanggang kailan ka magsisinungaling sa akin? Kung bumalik muna ako sa Jingzhou at naalala ko lang ang pangalang A-kun, magiging mahirap para sa akin na mahanap ka sa hinaharap. Sa puntong ito, mas nagalit si Su Mochen at huminto sa paglalakad. Lumingon siya at tumayo, diretsyong nakatitig kay Jingzi, gustong marinig ang kanyang paliwanag. Hindi man lang nagpanik si Jingzi, at paulit-ulit ding nanunuya, "Kamahalan, ayon sa iyo, kung hindi dumating ang aking pang-apat na kapatid, hinding-hindi ko malalaman na ikaw ay isang prinsesa. Sinabi mong nagsinungaling ako sa iyo, bakit hindi mo sinabi muli? Magsinungaling ka sa akin." Pagkaraan ng isang paghinto, kinurot ni Jingzi ang kanyang baywang at mukhang galit na galit, "At hindi ka lang nagsinungaling sa akin sa pagkakataong ito, ngunit nagsinungaling ka rin sa akin noon sa pagpapanggap na lalaki. Hindi ba't nagsinungaling ka rin sa akin noong sinabi mong ang pangalan mo ay Chen Mo? Paulit-ulit, okay, 3 beses mo lang akong pinagsinungalingan. Okay lang kung hindi ka muna magreklamo, bakit ikaw lang ang magreklamo? Pinapayagang magsunog, ngunit kaming mga tao ay hindi pinapayagang magsindi ng mga lampara." Napakahusay ni Jingzi sa paggamit ng kanyang sibat sa pag-atake sa kanyang kalasag. Napakaganda ng pagsalungat na ito kaya't natahimik si Su Mochen ng mahabang panahon at hindi nakaimik. Chapter 100 Ano ang kinalaman ng akon sa amin ni Jing? Huminga ng malalim si Su Mochen at nagpasya na huwag masyadong makisali sa usapin ng pandaye at dinadaya. "Bumalik ka sa Jingzhou kasama ko bukas." Kaya binago ang topic. "Hindi ako pupunta." Idinagdag ni Jingzi, "Hindi rin ako sasama sa iyo." To put it bluntly, pumunta siya sa Jingzhou para lang yakapin ang mga hita niya. Kaya pala niyang kumuha ng National College Entrance Exam. Sa mga koneksyon sa pamilya ng kanyang panganay na kapatid na babae, may posibilidad na makapasa sa pagsusulit. Napakalaki nito. Kung magtatrabaho ka bilang isang maliit na opisyal sa Jingzhou, magkakaroon ka ng walang limitasyong kaluwalhatian. Para naman kay Lu Li, ang panganay na kapatid na babae, bagaman hindi siya masama, siya lang ang panganay na kapatid na nakilala niya sa Mangshan. Pagdating sa kanyang opisyal na pagkakakilanlan, hindi siya kinikilala ni Jingzi. Lalo na ngayong sumulpot na rin ang kanyang pang-apat na kapatid, sa totoo lang ay napakakapal ng mga hita nito at kayang yakapin, pero ayaw talaga nitong yakapin ito. Pagkatapos ng lahat, si Liu Jinghong ay isang general ng militar na nakatira sa Liangzhou, isang borderland sa hilagang kanluran sa loob ng maraming taon, at madalas na mayroong mga digmaan. Kung sumiklab ang digmaan at pumunta ang kanyang kapatid na babae sa larangan ng digmaan, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay hindi maaaring manood lamang, hindi ba? Ngunit walang silbi na panoorin lamang siyang umakyat. Upang maiwasan ang gayong nakakahiyang eksena, naisip ni Jingzi na mas mapagkakatiwalaan ang pagkubli sa kanyang panganay na kapatid na babae. Para naman sa prinsesa na si Su Mochen, isa talaga siyang hita, ngunit napakakapal nito kaya hindi naglakas loob si Jingzi na yakapin ito. Paano kung umibig ako ng matagal? Bilang isang manlalakbay sa oras, kung mag-asawa lamang siya ng isang asawa, natatakot siyang mapahiya ang kanyang mga nauna sa paglalakbay sa oras. Bagamat hindi siya magkakaroon ng grupo ng mga asawa at babae, kailangan pa rin niyang magpakasal ng 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 8. Pero hindi uubra kapag naging consort ka. Ilan pa ang gusto mong pakasalan? Kakalagkarin ko lang siya palabas at kakastahin ka. Hindi ba't masarap mabuhay ng ilang araw pa? Nang marinig ang kanyang tugon, nagalit si Su Mochen, "Bakit hindi ka sumama sa akin?" Well, hindi nang ahas si Jingzi na magsabi ng totoo, nag-isip sandali at sinabing, "Mananatili ako rito ng ilang araw pa. Asikasuhin natin ang mga usapin sa lungsod." Binili ni Mrs. Zhang ng Chancholo ang aming tindahan at ito ay seliado pa rin. Plano kong manatili at tulungan siyang maibalik ang tindahan kapag naupo na ang bagong mahistrado bago umalis. Matapos ipaliwanag ito, nakangiting sinabi niya, "At dadalhin ng aking pang-apat na kapatid ang kanyang kamahalan sa Jingzhou bukas ng madaling araw. Hindi tumutugma ang oras, kaya hindi ako makakasama ng kanyang kamahalan." Hindi sumang-ayon si Su Mochen, nasa kanya ang kasulatan ng lupa. Si Lin Wenyao ay inaresto muli. Bawiin mo ito. Hindi ba isang simpleng bagay ang tindahan? Bakit kailangan mong gawin ito sa iyong sarili? Hoy, mas mahirap ang makakagawa nito. Hindi siya pinaniwalaan ni Su Mochen, sa pag-aakalang ayaw lang niyang sumama sa kanya, kaya tumahimik siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya muli, "Nakipagpustahan ka sa akin ngayon lang. Natalo ka ba?" "Oo." Tumango si Jingzi. "Kung gayon kailangan mong sumama sa akin bukas." Puno ng mga tanong ang ulo ni Jingzi, "Bakit? Natalo ka sa taya." Ngunit ang pinag-usapan lang namin ay tungkol sa taya, hindi tungkol sa kung ano ang taya. Makinig ka. Habang nakikipagtalo si Jingzi, huminga ng malalim si Su Mochen, "Kung gayon,
hayaan mo akong sabihin sa iyo ngayon, ang taya ay bumalik ka sa Jingzhou kasama ko. Hindi. Ikinalat ni Jingzi ang kanyang mga kamay, kung alam ko ng maaga ang taya na ito, hindi ako tataya sa iyo, kaya hindi wasto ang taya na ito. Sasabihin ko ulit, kailangan mong sumama sa akin. Sasabihin ko ulit, hindi. Matapos silang dalawa na nakatayo sa isa't isa ng mahabang panahon, nagtaas ng kilay si Sumo-chan. Kung hindi ka sumama sa akin, gagawin ko. Paano? Sabihin mo sa akin ang tungkol sa pagsilip mo sa aking paligan. Maaari mong isipin kung ano ang gagawin ng aking ama kung alam niyang may nang-ahas na sumilip sa paligan ng kanyang anak. Paano? Kumurap si Sumo-chan at ngumiti. No need to think about it, alam din ni Jingzi ang kinalabasan. Ngunit hindi siya natakot, Malika, si A-kun ang nakatingin sa iyo. Hindi ba ikaw si A-kun? Si Sumo-chan ay mayroon ding tandang pananong. Si Akon ay Akon, at ako ay ako. Ano ang kinalaman ng Akon sa akin, Mr. Jing? Nang dumating sina Jingzi at Sumo-chan sa bundok, matagal nang naghihintay sina Liu Jinghong at Luli. Tapos ka na bang magsalita? Nakangiting tanong ni Liu Jinghong. Habang nagsasalita, sinadya pa niyang comment kay Jingzi. Nang matapos magsalita si Jingzi, malamig nang umuso si Sumo-chan at umalis na may madilim na mukha. Alam niyang walang kahihiyan si Jingzi, ngunit hindi niya inaasahan na magiging napakawalan niya na masasabi pa niyang, ano ang kinalaman ni Akon sa amin ni Jing. Nadama ni Sumo-chan na siya ay dumanas ng panloob na pinsala. Paano pagalingin ang pinsala hindi mo na siya makakausap pa, kung hindi ay lalala ang pinsala. Pagtingin sa likod ni Sumo-chan, ngumiti si Liu Jinghong at sinabing, Zir, nasaktan mo ba si Prinsesa Mo-chan? Mabilis na umiling si Jingzi, hindi, paano ito posible? Pero halatang galit siya. Iyan ay dahil. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, baka nandito ang tiyahin ko. Tita, si Luli at Liu Jinghong ay unti-unting naging bato. Natakot si Jingzi na magtanong muli ang dalawa tungkol sa panganay na tiya, kaya mabilis niyang iniba ang usapan. Nga pala, pang-apat na ate, bakit ngayon mo lang nasabi na hindi kita matatawag na pang-apat na kapatid? Nandito na ang panganay na ate, syempre hindi pwede kung tawagin mo akong fourth sister, fifth sister ang tawag mo sa akin. Itinuro ni Liu Jinghong si Luli at nakangiting sinabi. Mukhang nalilito si Jingzi. Ang narinig niya ay ganap na hindi naaayon sa alaala sa kanyang katawan, kaya nagtanong siya, ngunit noong nasa Jingzhou ako, palagi kitang tinatawag na fourth sister. At, tumingin siya kay Luli sinulyapan niya ito at bang ulong, naaalala ko lang na may 6 na kapatid na babae. Tama ang naalala mo. Pagkatapos mong maalala, kaming 6 lang talaga ang nakapaligid sa iyo. Nung mga oras na iyon, umalis na ang panganay na kapatid, kaya normal lang na hindi mo alam. May tiyagang sabi ni Liu Jinghong. Ang paliwanag na ito ay pareho sa unang sinabi sa kanya ni Luli, ngunit hindi pa rin maintindihan ni Jingzi kung bakit umalis si Luli sa una. Bakit walang sinabi ang 6 na kapatid na babae o si Jing Wenmao at ang kanyang asawa? Kahit na naghihingalo si Jing Wenmao, hindi niya nabanggit na mayroon siyang panganay na kapatid na babae, kaya palagi niyang nararamdaman na nagsisinungaling si Luli sa kanya. Nang makita siyang nakasimangot sa pag-iisip, nagkatinginan sina Liu Jinghong at Luli, pagkatapos ay tumango. Sinabi ni Luli, Zir, sa totoo lang, hindi binalak ni ate na sabihin sa iyo ang tungkol dito. Natatakot siya na may gagawin kang katangahan kapag nalaman mo, kaya ayaw niyang pumunta ka sa Jingzhou. Siya. Bumantong hininga at nagpatuloy, ngayon lang pagkatapos ng madalas na pakikipag-usap sa iyong ikalimang kapatid na babae, sa wakas ay nalaman ko na hindi na ikaw ang maliit, ngunit ang tanging lalaki sa pamilya Jing. May ilang mga bagay na dapat mong malaman. Kung ano ang gagawin sa hinaharap, kailangan mong magpasya para sa iyong sarili. Idinagdag din ni Jinghong, kahit anong gawin mo, susuportahan at paprotektahan ka ng mga kapatid. Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.